Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamatuuran kung sa bakak giluiban, sa panagiusa, kung sa panagbahin-bahin gihulga, say nagiban, kung say nagiban gipasipadan. Mga kabrigada, Sok Sergeant Region, may adlaw na sab kanatong tanan ug welcome sa lain na pong edisyon sa atong programa ang Encuentro. Kinigapon ni Walagad dinhi sa ato ang programa sa Brigada News sa TV, Brigada Carlo Guzman Dugaduga, adlaw karon nga Lunes, Agosto 29, 2022. Usa ka maynungdanon nga adlaw alang kanatong tanan mga kabrigada, gumikan kay karong adlaw atong gisaulog ang Heroes Day, adlaw sa mga bayani. Ang atong mga kaliwat, kadugo, mga tabunon nga mga Pilipino nga nagsakripisyo sa ilang kinabuhi, mibuhis sa ilang kaugalingon nga dugo aron nga makigabisog aron nga kita makabaton og gawasnon nga nasod isip nga tabunon nga mga Pilipino. Mao na mga kabrigada ang importante nga selebrasyon agig pagbalik lantaw mga kabrigada sa atong kasaysayan kay mahinungdanon kayo alang kanato mga Pilipino nga kita mga kabrigada kuan gyud kanang mubalik lantaw no sa mga kasaysayan sa atong mga kadugo, sa atong mga kaliwat, sa atong karaan nga mga kultura ug dayon sa atong pagpanglimbasog nga unta kining mao mga kasaysayan, kining nga mga pangitabo sa atong nasod, mamahimo kining tipik ug kabahin sa ato ang mga undanon nga mga kasinatian aron nga mahimo kining ehemplo sa pagpaningkamot nato alang sa pagkabot sa atong ting-usbawan. Isip usa ka nasod, mga kabrigada. Kinahanglan na kitang mga tabunon nga mga Pilipino atong ma-appreciate ang kalaksot o ang kanindot sa atong kasaysayan. Bisan pa man taliwa, mga kabrigada, nga dunay mga dili maayo nga mga kasinatian sa atong mga bayani kaniadto apan nagapabilin nga sila atong mga kaliwat ilang gibuhat ang butang kutob sa ilang mahimo aron nga kitang mga Pilipino sa kasamtangan nga panahon na makabaton og kagawasan mga kabrigada, mga kaigsuunan nga mga Pilipino. Mao na nga atong giselebrar karong adlaw ang Heroes Day o ginaot unta nga matag-usa kanato mga kabrigada makabaton og personal insight no kung unsa ka mahinungdanon ang ilang kausa sa mga nangaging mga katuigan. Kung unsa ka mahinungdanon ang ilang kinabuhi, butang nga ilang gipakigbisugan aron nga kita maplastar karong mga panahon na, aron nga kita makabaton og kagawasan, aron nga atong masimot ang nangalimyon nga hangin sa demokrasya o kagawasan dinhi sa atong nasod Pilipino mga kabrigada. Mao na nga importante kayo kanang inyong pagpuyo karon sa panimalay kini atong pagsaulog mga kabrigada sa Heroes Day, dili ni ingon nga magpuyo lang ta sa balay, no? Kinahanglan atong sabton mga kabrigada unsay mga insights ang ato makaigsunan nga mga Pilipino nga nakigabisog kaniadto, unsay butang nga ilang gipakibisugan. Kinahanglan ato ni masabtan kay mauni mga kabrigada ang puhunan nga atong maplastar ang atong kaugmaon because our freedom today we owe it to our Filipino brothers who sacrificed their lives in the altar for the sake of freedom in our country. Mao na nga ikaw, ako, kita karong tanan, mga kabrigada, nakautang tagbuot sa mga kadugo nato mga Pilipino, sa atong maninuno kaniadto nga may sakripisyo sa ilang kaugalingon aron nga kita makabaton og kagawasan. Mao na mga kabrigada, ang mga insight katagaan itong pagtagad unya standby dinhi sa atong programa gumikan kay dunay tay giandam nga production mga kabrigada para kanatong tanan nga nagatan-aw og nagasubay sa atong programa ang Encuentro. Karong adlaw mga kabrigada, ang atong Bible verse nga atong atagan og pagtagad mga kabrigada makita sa Psalms 28 chapter 7 to chapter 8 mga kabrigada. Ang atong barang kasulatan nagaingon, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am helped. Therefore, my heart greatly rejoices, and with my song will I praise Him. The Lord is their strength, and He is the saving strength of His anointed." Mga kabrigada, mo na atong
Bible verse sa karong buntaga di sa atong pagpanaguban sa atong enkwentro. Di ta maglangan, mga kabrigada, mao ni ang pipila ka mga butang atong hatagan og pagtagad dinhi sa atong pagpanaguban sa programang enkwentro. Una, bag-ong sistema sa DSWD Cash Assistance Distribution gibatiko sa atong pipila ka mga kaigsuonan. Samtang drainage master plan, solusyon sa problema sa pagbaha diha sa lungsod sa Alabel. 8 million pesos nga pundo ila pang pangitaon, mga kabrigada. Sa atong enkwentro imbukada, mga magbababoy sa Barangay Ligaya, hangtod karon wala pagyapon makaduwat og ayuda gikan sa local government unit sa Jensan, mga kabrigada. So mao na ang pipila ka butang at tangi kada dinhi sa atong pagpanaguban in a little while inyo kanang madunggan og inyo na makita, mga kabrigada, dinhi sa atong programa. Samtang sa pika sa bayan, di ta maglangan. Aniya ka nga itong mga top stories of the day. Sa atong mga dagkong balita, karong buntaga. Sa atong madagkong mabalita lokal, mga kabrigada, nagasupak ang pipila ka mga vendor sa Queen Tuna Park o sa katapad nga dapit nga ibawal ang pagligo sa dagat gumikan sa informasyon nga taas kini sa porsyento sa hugaw kon fecal coliform. Sumalapas sa ating pamaba sa Queen Tuna Vendors Association nga si Vicky Tiape. Nakabalik sila sa lugar o niya subling na maligya gumikan kay nihangyo sila kang Kapitan Eliseo Garay. Kay wala sila panginabuyan human nga gipapawa sa taga City Enro sa rason nga dunay dakong proyekto nga ang kani administrasyon sa dakbayan. 2 ka bulan na daw sila nga namaligya sa pagtugot sa punong barangay sa South o ilang balos mao nga pagtugot mausab ang panghinlo sa kabaybayunan matag adlaw. Gidugang ni Tiape nga supak sila sa lakang nga idili ang pagpangaligo sa mga tao sa Lions Beach nga karon gitawag nga Queen Tuna Park kay mawad-an sila og panginabuhian. Dugay na matod pa ang isyu sa coliform bacteria og dapat mahatagan na kini og solusyon sa local government pinaagi sa opisina sa City Senro. Samtang nagapadayag usaba sa ilang pagsupak nga ibawal ang pagkaligo sa Lions Beach nga ang laing vendors nga nasa pribadong luna tapad sa Lions Beach. Matod pa ni Nick Salazar sa iyang kaugalingon nga panglantaw walay dakong risgo sa pagkaligo sa Lions Beach gumikan kay mga senior citizens nga nagabalik-balik matag buntag aduna usay mga na-stroke nga nangaligo hangtod sa pagsubang sa adlaw. Kay baluan nga nagpagawas og advisory ang taga EMB kon Environmental Management Board sa DENR nga dili safe kaliguan ang Lions Beach sa gumikan sa taas nga level sa fecal coliform bacteria. Samtang sa pika sa bahin sa atong dugang mga dagkong balitang lokal hangtod sa sunod tuig ang epekto sa La Nina phenomenon. Sa atong nasod asa, gibanabanaan ni Chief Meteorologist kon Meteorological Officer sa Pag-asa Jansan Benrio Binyan nga nasa 60% nga magapadayon ang maong weather system. Gipaklaro ini ang La Nina mao ang pag-init sa temperatura sa dagat duol sa Pilipinas, partikular na sa Guam, samtang ang El Nino mao ang pag-init sa dagat sa Pacific Ocean duol sa Hawaii. Kung La Nina ang mga ulan mamugna nga mas duol sa nasod o dali usab ang pagbundak sa ulan o ginungdan sa mga flash floods o mga landslide. Ang mga weather system mao'y makapakusog usab sa uban pang weather disturbances sama sa LPA, easterlies, ITCZ, localized thunderstorms. Kung may La Nina, ang ulan mas kusog o mas sagunson. Ang Pilipinas aduna maton pay upat ka climate type asa ang Soc-Sargent region adunay type 4 nga nagapasabot nga walay dry season o wet season o kasagaran lang ang pag-ulan o tag-init konting init sa tibok tuig. Ang climate type 1 mao ang nasa western side sa nasod nga mao ang Zamboanga o National Capital Region din anay kusog nga ulan
sa bulan sa Hunyo, Hulyo ug bulan sa Agosto. Samtang type 3 dunay dry season na ay pag-ulan sa Oktubre, Nobyembre apan ilahang tag-init dugay nga nasa January, February o March. Samtang type 2 pag-abot sa panahon sa amihan, maoy ting-ulan sa ilang lugar. Ang kausaban sa klima mugna sa pag-usab sa temperatura sa dagat o ingon man sa climate change. Samtang ani nga tumata pa story sa gikan sa kauluhan gitakda nga magpagawa si Vice President o Department of Education kung DepEd Secretary Sara Duterte Carpio og mga guidelines alang sa mga aktibidad nga mamahimong tugutan sa mga eskwelahan karong school year. Dugang panini nga ginadili ang mga extracurricular activities aron nga matagan sa mga maestra og pagtagad ang academics o magukod ang mga pagtuon nga nawala tungod sa COVID-19 pandemic. Sa nasangpit nga listahan, naibalaan ang mga standards sa mga aktibidad nga sugtan karong tuig. Karong tuig 2022, wala usad matud pay palarong pambansa. Apan gipaniguro niini nga sunod tuig makapahigayon na ang nasangpit kung mapahigayon na ang nasagpit nga pagdula. Padayon pa ang ilang coordination sa DepEd ngadto sa Department of Budget and Management kon DBM aron nga tugtan na sila nga makapatuman og pagpatindog sa mga eskwelahan. Sa pikasabahin, gianunsyo sa Philippine Competition Commission kon PCC nga ilan ang pagasugdan ang preliminary investigation sa anti-competitive complaints nga gipasaka dito sa Telecommunication Corporation batok sa Smart Communication o Globe Telecoms. Matod sa PCC, adunay saktong rason ang nasangpit nga complainant mao nga ilang pagasugdan ang investigasyon. Bot nilang tan-awon kung aduna bay mga pagsupak ang duha ka telcos sa Section 15 o Philippine Competition Act kon PCA atol sa abuse of dominance. Makig-coordinate usab sila sa National Telecommunications Commission o guban pang ahensya atol sa mga reklamo. Kaya nung duman nga gireklamo sa dito ang interconnection issues sa duha ka mga telcos kung asa giakusahan nila kini nga abuse of dominance. Samtang sa pikasubahin sa atong madagkong balitang internasyonal, gipangimakak sa North Korea ang pagbalik matod pa sa COVID-19 didto sa ilang nasod. Matod ni Korean Central News Agency kon KCNA nga ang bag-ong kaso simple nga ilanat lamang og dili COVID-19. Dugang panila nga tanang nakasinati og ilanat sa Ryanggang province natambalan og giwagtang na matod panila ang lockdown nga gipatuman sa mga lugar. Kaya numuduman nga niadto milabay nga duha ka semana gideklara sa North Korea ang kadaugan ini batok sa COVID-19. Samtang sa pikasubahin gipaniguro sa Russia nga ilang ginabuhat ang tanan nga makaya aron nga mahimong gawasnon ang paghimuon nga inspection sa International Atomic Energy Agency kon IAEA sa Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Matod ni Maria Zakharova, ang tigpamaba sa Russian Foreign Ministry. Bot nilang luwason o nanginaot nga walay aberya ang inspection sa International Atomic Inspectors. Tukad niadtong gidakop kon gisakop sa Russia ang maong planta nga makitaan sa southern Ukraine. Wala na kini pamabisita sa United Nations sa Nuclear Watchdog. Nanawagan matod pa si Zakharova nga ang ngayang mahunong na ang pagpalupad og rocket duol sa planta aron nga dili na mabutang sa peligro. Kay nung duman nga giakusahan sa Ukraine ang Russia nga ginahimong protection ang nuclear plant aron nga dili sila makapanimalos sa bisan unsa mang rocket attack nga ilang ilusad. Mga kabrigada, mao kadto naglangkob sa atong nagunang mga balita sa nasod ingud man sa tibuok kalibutan kadto mao nga atong mga top stories of the day. Miyembro sa pamilya. Alright, mga kabrigada, kung wa pa mo'y Maxan Coffee karon, simple na kayo,
Drop by mo, mga kabrigada, sa Brigada Pharmacy o sa bisan asa nga mga pharmacist din sa ato ang dakbayan. Aron nga makasecure mo og Maxan capsule and of course, makapalit po mo og Maxan coffee. Kana mga kabrigada, pagpaniguro ng atong pamilya, magapabiling himsog hangtod pa sa sunod nga mga bulan. Alright? Tapi kasabahin mga kabrigada karong adlaw nga Lunes, August 29. Gisaulog nato ang National Heroes Day alang sa pagpahinumdom sa atong mga isog nga mga unforgotten heroes. The heroes of yesterday. Mga kabrigada, og ang atong mga modern heroes pud karon dapat ma-inspire ta mga kabrigada sa ilang kadasig, sa ilang kaisog, bisan pag ilang nakita nga ilang gibuhi sa ilang kaugalingon, pero dapat ma-inspire ta sa ilang gibuhat mga kabrigada kaniadto. Mga kabrigada, atong balikan ang ilang mga nahimong sakripisyo o giunsa ang mga pamaagi nga sila nahimong mga bayani dinhi sa atong nasod. Ani ang special report ni Brigada Dava and Trina. Brigadang Dava para sa special report for Heroes Day. Kaniadtong tuig 1931, unang gipasiugdan ang Araw ng Mga Bayani alang sa paghinumdum kanila. Kini ginapahigayon matag last Sunday sa bulan sa Agosto. Tuig 2007, gipirmahan sa kanhing presidente nga si Gloria Macapagal Arroyo ang ordinansya nga ibalhin sa last Monday of August matag tuig ang maong holiday. Sa dugang kasayuran, usa ka committee ang nagmugna sa musunod nga listahan sa mga importanteng pambansang bayani nga angayng pasidunggan sa ilang mga kontribusyon sa Pilipinas niadtong 1995. Usa ka tuig sa wala pa ang sentenaryo sa pag-alsa batok sa Espanya. Kini silang Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Marcelo H. Del Pilar, Sultan Dipatuan Kudarat, Juan Luna, Melchora Aquino o Gabriela Silang. Sa pakighinabi sa pipila ka mga estudyante og magtutudlo sa usa ka pribadong eskwelahan sa dakbayan sa Jensan, nasayran ang managlahing opinyon kung unsa ang epekto niini kanila, kung unsa ba kadako alang kanila ang bilis sa pagselebrar niining adlaw. Importante jud kayo na i-celebrate nato ang National Heroes Day kay para mabalaan pod sa mga katawhan lalo sa ako ang estudyante kung unsa kadako ang ambag sa bawat hero sa Pilipinas. Of course, si Jose Rizal. Kay, instead of using violence, he used his pen para imulat tayo na mahalin ang ating bansang Pilipinas. National hero na good paborito na ako kay si Gabriela Silang. Kay siya, kay isa ka babaeng namuno sa pagkikipagdigma sa mga Kastila, ay laban sa mga Kastila para sa ating bansa. Ginapakita ni Gabriela Silang dili lang lalaki ang kaya mamuno, di lang lalaki ang kaya mag-lead sa atong bansa, which is kaya po sa mga babae. O dira makita nato o ginapakita niya ang teoryang feminismo. O as a student, na-realize na ako nga, dili-dali ilang kahimtang sa una. Dili basta-basta ang ilang mga naagihan nga mga challenges sa ilang mga kinabuhi. Dili na ito mahingon nga ang mga hero, ang mga hero kay ang mga galupad, ay mga powers, which is kita po ng mga, even mga estudyante kaya na ito maging hero sa itong sarili. Okay, for me as an educator, no, kailangan din matunan sa mga students ang history sa Philippines. Like, how can we able to, paano nato ma-appreciate ang present, the modern, kung di rin takabalo mag-appreciate or paano nato mabalikan ang atong history. Dili nato ma-appreciate ang present kung dili nato mabalikan ang atong history. On how they paved the way, kung paano nato siya naangkon kung what do we have right now. Of course, my favorite national hero is Jose Rizal Jr. Because Jose Rizal doesn't need to shed a blood to win our country, but instead he used a pen and a sheet of paper for showing how patriotic he is in winning the country. Sa modernong panahon karon, ang mga kabatan-unan anaa na lamang nakafocus sa social media ug uban pang butang nga moresulta og pagkalimot sa istorya sa nasod. Apan bisan pa man niini, duna gihapoy pipila ka mga individual nga nagpabilin kanila ang maayong binuhatan sa mga bayani ug dili gyud kini angayng hingkalimtan. Gani ingon man sa usa ka panultion, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan hindi makakarating sa paroroonan. Dava and Trina,
Brigada News. Salamat Brigada Daba Entrina, mao to mga kabrigada ang atong special nga report para kaninyo karong adlaw. O ni atong ipasalamatan ang tanan nga mga intern gikan sa RMMC nga maoy nagtibuok mga kabrigada sa mga research sa production nga among gipa-gayday diha kaninyo karong adlaw, no? Samtang sa pika sa bahin mga kabrigada ay kalimot ang ato ang program. Ang atong programa Encuentro atong kanato sa Mantingwa sa Maksan Capsule. Ang Maksan Capsule, mga kabrigada, karong buntag, karong adlaw. Dili pa mo venture og mga bukat nga mga activity. Ay kalimot nga makainom kamo og Maksan Capsule. And in between, mga kabrigada, makainom pod mo og Maksan Coffee. By the way, atong pagtimbaya po og pag-shout out mga kabrigada ngadto sa atong mga partners ka nagasunod karong orasa sa atong program si Dava Entrina nagatan-aw niya si Flora May Lastimosa School o napo diri si Kagawad Chi Busano Hinampas o niya shout out po diya sa Olimpog kang Kagawad Edgar Barcelona umabot ka kapitan diya og ni Kagawad Toktok Rodriguez og Kagawad Vic Castillo o atong mga shout-outers diya mga kabrigada sa Olimpog. O niya, may adlaw po, ngadto sa atong umabot kapitan diya si Kagawad, si Kapitan Boots Santos, no? Sa Barangay Cunel. Kap, ayong adlaw diya kanimo kumbati gapon. Ug diri po may gala sa tinagakan kang Kagawad Emil Bagyo, mga kabrigada, no? Mayong adlaw kanyang tanan diya. Oh, of course, akong higala. Di na ako kalimtan si umabot po Kagawad Alex Salvia diya sa Barangay Katanggawan, mga kabrigada. O niya, dayon belated na pa-birthday ngadto kang akong suod nga higala kang Elizabeth Pabiliar, no? Madam, ayong adlaw diya kanimo belated happy birthday mga kabrigada. Samtang sa pika sa bahin mga kabrigada padayon ta sa atong pagparaguban aniya karon ang atong Encuentro Imbukada. Ang mga backyard hog racers nga naigo mga kabrigada sa ESF nagmulo gihapon bahin mga kabrigada sa insakto nga approach sa local government sa siyudad sa Jansan kung sila aduna ba'y madawat nga tabang mga kabrigada human ang ilang mga baboy gipang kal sa buhatan sa City Veterinary Office sa pinaagi ni Dr. Gargaran. Gila ang Jansan ngay katulong nga swine producer sa tibok nasod. Dunay 8.4 billion pesos nga industriya og kapin na 5,000 ka mga individual maoy nagasalig og nabuhi sa maong industriya. Sadyang niaging nga tuig nagasugod ang pagkadaot, no, ang pag-atake dinhi sa mga baboy. Pinagi sa virus nga ESF ngadto sa mga binuhing mga baboy o hayop mga kabrigada. African swine fever nga sakit. Unang miigo kini didto sa Purok San Lorenzo, Barangay Apupong. Gibana-bana nga nasa 200 sa ka mga anay o mga baktin ang gipangkuha sa atong lokal nga kagamanan partikular na sa buhatan sa City Veterinary Office. Syagit sa mga small backyard hog racers ang just compensation. Sakto nga pagbayad bahin kung unsa ang gikumpiska o dugang paniana ayuda aron nga makasugakod sila. Labi na sa mga affected areas makasugakod sila sud sa pipila ka bulan nga dili sila makabuhi og baboy. Just compensation usab ang gisinggit niadtong mga nanag-iyag baboy nga gipangkuha sa veterinary pero negative ang blood sampling result. Taliwa sa hangyo sa mga tigpamuhi og baboy. Anaara sa 5,000 pesos ang matag-anay samtang 1,000 ka pesos sa matag-baktin ang gihatag ngadto kanila pinaagi sa Sokospa
usa ka pribadong organisasyon na sa mga dagko nga mga kapitalista nga nagnegosyo og baboy. Kung atong pagalantawon ang pagbuhi og baboy, kinahanglan gayud nga nainsakto nga pagatiman. Sakit lang una-unaon ang kapin tuig nimo nga giampingan kuhaon ra nga wala insaktong compensation nga ibugti diha kanimo o compensation aron nga makabangon ka gikan sa nawala nimo nga panginabuhian. Kaya naman dumano saba nga sa Barangay Ligaya gipangkal ang mga binuhing baboy bisan wala pa ni gawas ang resulta sa blood test ngadto sa mga baboy. Tabang nga taman ra sa tutunlan ang naitabo sa mga naigo sa ISF. Ultimo pribado nga organisasyon mao pa nga dunay inisyatiba sa pagtabang ang South Cotabato Swine Producers Association Konsokuspa. Atong gidayeg niana ang maong nga organisasyon ang atong mayura nga reyna man kaha sa ayuda. Aha naman ang atong kinaiya nga matinabangon. Sa niaging regular session og sa gipahigayon nga special committee hearing nga pinagi sa naglangkob sa mga committee members sa Committee on Agriculture. Si Attorney Konsyal Roybel Can Balieke iyang gitagaan og pagtagad ang mga hog raisers nga mga ginagmay. Usa sa inesgutan mao ang mga tabang nga ilang madawat sa tanang ahensya kadunay kalabutan sa pagmonitor sa ISF. Dugang pa, ana pay pipila ka mga hog raisers nga wala makadawat og bayad. Ang atong mayura nga reyna man sa ayuda, asa naman ang iyang intervention ining panahon nga nagkinahanglan ang atong gagmay nga magbababoy sa ayuda gikan sa siyudad sa Jansan. Mao na ba kabrigada ang atong Encuentro Imbukada. O gatungod ini mga kabrigada ani ang atong mga pangutana. Pangutana! 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 Ang ato una pangutana atong i-address mga kabrigada ngadto kang Dr. Gargaran. Unsa naman ang lakang sa City Veterinary Office ug lakip na sa Department of Agriculture 12 ug lakip na nga atong City Agriculture bahin sa mga naigo nga mga hog raisers. Aduna pa bay mahatag nga hinabang alang adto kanila. Mao na mga kabrigada atong unang pangutana. Pangutana! 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 Ikaduha nga pangutana. Hangtod karon, wa pagyud ta makabati, wa pa ta nakadungog og doon na ba'y plano ang atong city mayor, mga kabrigada, nga matabangan kadtong gipang-imbarguhan og mga baboy. Naa ba kay plano ang atong mayor? Naa ba'y posibilidad nga matagaan og insaktong bayad ang mga naigo nga mga backyard hog raisers gikan sa lokal nga gobyerno dinhi sa ato ang dakbayan. Mao na nga ato ikaduha nga pangutana. Pangutana! 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 Ikatulo nga pangutana, hangtod kanus aman di ay magpaabot. Hangtod kanus aman di ay maghulat og announcement ang mga backyard hog raisers gikan sa ayuda sa atong gobyerno. Grabe naman pod. Sa uban nga mga local government units, mga kabrigada, kung ang Department of Agriculture muhatag og ing-ani nga kantidad, ang local government unit muhatag pod og susama nga kantidad. Dini sa Jansan pwede nga ato pang palabuan, pero hangtod karon wa gyud mga kabrigada, walay announcement, walay iwik, walay imik ang atong mga government officials kung doon na ba siday ilang kaugalingon nga financial assistance nga itunol ngadto sa mga gipang-imbarguhan og baboy. Hangtod kanus aman sila magpaabot niini. Ikatulo nga pangutana.
Pangutana! 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 Ang ESF, mga kabrigada, virus nga moatake sa mga baboy. Ug kung kini moatake, mga kabrigada, mamahimo kining usa ka calamity. Calamity on the part of the people that are affected. Hangtod kanusaman magpakabana ang atong kagamahanan aron nga matagan kini og kasulbaran nga matubag ang mga yangungo sa mga gipangkuhaan og mga baboy. Mao na nga atong ikaupat nga pangutana. Pangutana! 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 Ikalima nga pangutana, mga kabrikada, niadtong miatake ang ESF didto sa San Lorenzo sa Apupong. Ang atong mga kaigsuonan didto gitagaan og piso aron nga maoy atimanon og maoy padakon. Unsa man gayud ang alternatibong ayuda nga pwede nilang ihatag sa mga magbababoy. Samtang nagapaabot, samtang nagahulat ang mga magbababoy, ilabi na ngadto sa mga area sa na giigo sa ASF. Unsay alternatibo, mga kabrigada? Mao na ato ikalima nga pangutana. Pangutana! 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 Mahimo tingali nga to mga local government officials pulan sa pagpaminaw sa atong kanunay nga diskurso kada buntag, mga kabrigada, tungod kay kani nga diskurso di man mahuman. Hangtod nga matubag sa atong lokal nga mga opisyalis ang maong problema. Ngano man nga hangtod karon nagpabiling buta ang ilang mga mata. Ngano man nga hangtod karon nagapabiling bungol ang ilang madunggan. Nining simple kay nga problema nga giatubang sa atong mga katawhan. Ang syudad sa Jansan dunay pundo gikan sa Disaster Risk Reduction and Management Office. Pero hangtod karon, mga kabrigada, walay miiwik gikan sa mong buhatan aron nga matunulan og tabang. Ang City Agriculture Office, mga kabrigada, mahimo ra gyud nga mo initiate, mga kabrigada, og aksyon. Apan hangtod karon, wa gyapon sila mo iwik aron, mga kabrigada, malabanan ang kahimtang sa atong mga kaigsuonan nga napihig gumikan sa pagpangimbargo sa mga baboy. Mga kabrigada, ayaw lang mong kasuko. Kining ato, wa may personalan. Kining ato, mga kabrigada, undanon nga isyo nga ikaw ako kitang tanan apektado. Mga kabrigada, ang undanon nga maisgutanan, mubalik pa sa balik sa Kwento. Kayang moment, exciting kayang life, kung nakamaksan capsule ka, plus nakamaksan coffee. Alright na. Sa atong pagpraguban, mga kabrigada, atong ipadayon. Unahon ta paminaw ang isgutanan bahin sa ikaduhang hugna sa distribution sa cash assistance sa DSWD ngadto sa mga beneficiaries nga mga estudyante, mga kabrigada, grabe. Niani gihapon kini og negatibo nga pagbatikos, negatibo nga komentaryo, kini bisan pa man nagmugna na og bag-ong sistema ang DSWD. Nagpabilin gihapon gubot og dili hanay. Mga kabrigada, paminawon una nato ang detalye pinagi sa report gikan ni Kabrigada Hana Perez. Brigadang Hana, ibrigada mo! Sa unang distribusyon sa DSWD Cash Assistance niadtong Agosto 20, wala na malikayi ang gubot ug overcrowded nga pagpanghatag. Giangkon kini ni DSWD Secretary Erwin Tulfo ug sa tibuok puwersa sa DSWD 12 pinagi sa ilang tigpamaba nga si Sir Dennis Domingo nga dili na kini mautro pa. The secretary has already apologized himself. Nag-apologize na siya publicly. It was a mess. We are very sorry. I think we have to consider the secretary's pronouncements. And with that, what is important now is the agency is ensuring that we have learned our lessons from the distribution activity that happened last meeting.
Tungod niini, nagmugna og bag-ong pamaagi ang ahensya nga no walk-in policy. Tanang rekisitos nga kinahanglan mamahimong isend na lamang online via email o di bakaha sa ilang official Facebook page nga DSWD12 ug i-click ang QR code nga makita sa page ug sundon lamang ang mga instructions sa pagpasa sa requirements. Ug sa mga maglisod online, doon na po'y mga drop box sa City Hall ug dito ihulog ang mga rekisitos. Mudangop lamang ka kung makadawat og text message gikan sa opisina aron kumpirmahon nga andam na ug ready to pick up ang madawat nga cash assistance. That we do not know kasi wala tayong ibibigay na time no, not within 3 days, within 4 days, 5 days kasi ang situation is that yung nauna nang nagbigay Sabado at nung Friday night nung nag-email na sila, yung nagpila din nung Sabado, so let us also give justice doon sa kanila. So, ang priority is yung mga nagsubmit na nung Sabado. Apan Agosto 27, adlawng Sabado, gipahigayon ang ikaduhang distribusyon sa DSWD Cash Assistance sa Barangay Sinawal, San Jose, Bula, Barangay Dadiangas North, South, East ug West ug sama sa nahitabo sa unang hugna sa distribusyon. Doon naghihapoy mga nakuyapan ug nagpabiling overcrowded ang lugar. Matud pa sa pipila ka mga nahinabi. Ma'am, bas gwapo man gud ang walk-in, ma'am. Okay ang walk-in, ma'am, pag-organize diri with cooperation sa kuan, ma'am, mga tanod o barangay. Na-aware man ko, ma'am, pero ang internet in town, wala man tay internet. So, wala, hindi maka-online. Sa unang distribusyon, mukabat sa 7,240 ka mga benepisyaryo ang nakadawa. Nagkantidad kini sa 16,802,000 pesos. Gawas sa 50 million pesos nga gitagana sa tibuok Rehiyon 12, dunay existing fund ang regional office nga 40 million pesos. Ang kinatibukang pondo anaa sa 96 million pesos. Ang mga nakadawat nga 4-piece, posible nga ididak na lamang matud pa sa cash subsidy nga madawat samtang sa mga scholar students. Padayon ang koordinasyon karon sa ahensya sa DSWD ngadto sa TESTA ug CHED aron maka-request kini nga sa matag certificate nga ilang i-release. Dunay certification of no scholarship availed. Sa Jensan, mao kini ang schedule of distribution. September 3, Barangay Upper Labay, Batumelong, Tinagakan ug Katanggawan. Sa September 10, Barangay Lagaw, Ligaya, Baluan ug Buayan. Sa September 17, Barangay San Isidro, City Heights, Conel, Mabuhay ug Ulimpog. Ug sa ulahing adlaw sa September 24, Barangay Fatima, Tambler ug Bawing. Samtang sa Sarangani, September 3, Maitom, September 10, Kiamba ug Maasim, September 17, Glan, ug sa September 24, Malungon. Hangtod sa kinaulahing schedule sa distribusyon nang hinaot ang tigpamaba nga si Domingo nga mahatag kini sa deserving ug angayang makadawat. We have to understand, no? Sabihin pa natin that is 96 million. We have to imagine, no, na maliit lang ito na pondo kung magkakaroon ng projection. If Coronadal City alone has 50,000 enrolled students, that's 100 million. We are saying this because really there is a limitation of funds. That's why the very best thing to happen is hopefully the funds will go to the most deserving and rightful beneficiaries. Kini si Hannah Perez, Brigada News. Salamat, Brigada Hannah Perez, sa imong report. Mga kabrigada, ala sa inyong mga komentaryo. Gustong ipaabot, paliog text lamang sa atong hotline number 0930-764-0675 para sa inyong mga komentaryo o unahuna o mga reaksyon. Mga kabrigada, kay importante po nga madunggan o mabati ang inyong tingog ining maong isgutanan. Tinuod lang, mga kabrigada, usahay po kanabitaw murag mabag-uhan ta sa ato ang kuan katungdanan kining distribution sa mga assistant, mga kabigada. Di naman bag-o. On the part of the DSWD, on the part of the CSWD, or sa mga munisipyo, mga kabrigada, di na ni bag-o kining distribution. No? Di na gina siya bag-o. Una nga, mga kabrigada, dapat ato lang taning na perfect kay kuan man sige man lang tagpanghatag ngadto sa atong mga kaigsuonan. No? Karon kay doon na sila bag-o nga guidelines, atong tumanon ang guidelines mga kabrigada, atong tumanon ang ato ang mga guidelines dito sa San Jose. 100 na kabok, mga kabrigada, ang tagaan kay mao schedule, no? Kay
mo apply lang ka, mga kabrigada, o niya mo register ka online, o niya kantong nakadawat og confirmation, mo ray mo adto dito sa area. Pero kantong wa makadawat, ay mo adto karon dito sa Nose. Gitagaan mga kabrigada ang 100. Pero doon ay 300 kabuk ka naglinya. 300 kabuk ka nagpaabot. Nga di yun makadawat. Anang adlaw, di yun makadawat. Nga alas 2 pa mga kabrigada sa kadlaw nagapaabot. Naglinya na sila dito. Kugi kay linya. Mga kabrigada, alas 2 pa sa kadlaw. Nga wagin sila makadawat. Nga naman, kaya gitagaan, katura laging nakadawat og confirmation na 100 kabuok. Dari po mga kabrigada sa Barangay North, Barangay East, Barangay West, Barangay South, mga kabrigada, no? Unya sa Bula, paugyapo ng kahintang, doon na gani gipangkuyapan in town, mga kabrigada. So, along the way, doon ay diyotay nga problema, doon ay diyotay nga concern. Ang ato mga kaigsuunan, gusto nga dihadayon makadawat, mga kabrigada. Yan to ganing permiro nga pagdawat, doon ay uban dito nga mga 4-piece nakadawat, mga igsoon nga dapat dili unta angay nga makadawat sila. No? Elementary, ang makadawat ani sa elementary, kadtor yung haom. Kadtor yung angay nga tagaan. Sa elementary, 1,000 ang ihatag. Sa high school, mga kabrigada, 2,000 pesos ang ihatag. Sa senior high school, mga kabrigada, 3,000 pesos ang ihatag. Sa mga college student, 4,000 pesos ang ihatag na ayuda, mga kabrigada. Kani, gihatag ni sa gobyerno kay ang atong gobyerno, mga kabrigada, nakasabot nga grabe kayo ang krisis karon. Kay aya pa ta mga kabrigada nakabalik gikan sa pandemic o niya karon aya pa ta mo balik mga kabrigada sa atong pag-eskwela, so dapat tunay ginagmay nga pag-ayuda. But along the way, doon ay problema mga kabrigada sa distribution. Kanilang daang pag-identify mga kabrigada kung kisay angay nga tagaan. Lisod ni. Nga naman, nanabayay mga kaigsuunan nato nga nagdawat nag-ayuda. Sama pananglit mga kabrigada sa mga 4-piece. Kinsa pa may laing tagaan. Kadtog yung wala gyud mga kabrigada ay assistance kada dawat. Kadtong mga scholars, ayaw na mo pag-apil-apil. Ayaw na pag-apil-apil. Kadtong mga dili scholars niya, wa gyud na dawat mga kabrigada. Mao ra gyud to ang deserving nga makadawat, no? So, ala sa iyong duga mga komentaryo mga kabrigada, palihog ipadangat ka na diri sa atong program. O niya, alang sa undanon pa nga may sgutanan, atong at ipadayon, pinagi sa pagbalik sa Inkwentro. Lahat po tayo ay pwedeng matamaan ng virus. Kapag ang virus po ay makapasok sa ating katawan, sisirain niya po ang ating mga selula at patuloy po silang dadami hanggang sa aabot po sila sa ating mga organ. Kaya nakakatulong po kung uminom po tayo ng Maxan Herbal Capsule dahil meron po itong mangustin, malunggay, barley powder na mataas po sa phytochemicals, antioxidants, vitamins at minerals. Dati walang ganang kumain ang aking mga anak. Halos lahat ng vitamins na painom na namin, wala pa rin silang gana. Kaya nung narinig namin yung tungkol sa Yummy Beet, nag-try kami. 1 week na araw-araw silang umiinom, napansin namin na malakas na silang kumain. Kasi palaging sold out sa pharmacy. Kaya pag meron silang stock, bumibili kami ng maramihan para hindi kami maubusan. Ngayon, malulusog na yung mga anak ko. Isang 11 years old at isang 7 years old. Thank you, Yummy Beet! Mga kabrigada, sa ilang taon nating pagbibigay impormasyon sa publiko, marami na rin sa mga partners natin, mapapribado man o publikong ahensya, ang nagbigay sa atin ng pagkilala. Dahil sa ating naging kontribusyon, mapa community serviceman, akademya, mga ahensya ng gobyerno at pribado. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong ibinigay na pagkilala sa Brigada News TV.
Hindi lamang yan. Ilang programa na rin ng Brigada News TV ang binigyang parangal mula sa iba't ibang award-giving bodies. Dahilan upang patuloy pang magsusumikap at pagtitibayin ang iba't ibang programa ng Brigada News TV para makapaghatid po sa inyo ng tamang impormasyon at serbisyo publiko. Sa muli po, maraming salamat sa inyong tiwala. Kabrigada. Narito ang mga nanalo sa Week 5 ng Milyong Saya. Balikbi. Proteksyon na ng sarili laban sa nakakapangambang virus. Isuot ng tama ang face shield. Isuot ng tama ang face mask. At dalasan ang paghugas ng kamay. Sumunod sa health and safety protocols. Iwasan ang sakit at palakasin ang katawan. A friendly reminder from Curamed Herbal Capsule. Curamed, laban mo to! Vitamin C and sodium ascorbate. Plus zinc. Citroplus with zinc capsule. Citroplus with zinc capsule. High source of vitamin C plus zinc that plays an important role in nutrition and immune system defense. Gentle to your stomach. Keeps your immune system high. Repairs damaged tissues and fights against free radicals. Immunity equals healthy body. Strengthen your defense. Ang lahing Pilipino, lahi ng mga bayani, huwaran, mahusay, matyaga at may paninindigan. Ang aming pagpupugay sa mga bayani noon at pasasalamat sa makabagong bayani ngayon. Mula sa Maksan at Brigada News TV. Maligayang araw ng mga bayani. Narito na ang promo ng Brigada Healthline na pinaka-aantay ng masa. Milyong saya sa Brigada, balik tiyaya, Year 2! Bawat linggo sa bawat Brigada News FM stations, may 3 maswerteng mananalo ng 1,000 pesos cash. Bawat buwan naman, may 3 maswerteng mananalo ng tig 10,000 pesos at 3 iba pa na mananalo ng tig 20,000 pesos mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ang suking parmasya ng 20,000 pesos winners ay makakatanggap rin ng tig 5,000 pesos. Sa semi-final draw, nagaganapin sa October 18, 2022, ika-17 anibersaryo ng Brigada, 3 ang mananalo ng tig 100,000 pesos mula Luzon, Visayas at Mindanao. 3 iba pa naman ang mananalo ng tig 50,000 pesos mula Luzon, Visayas at Mindanao. Isang mapalad na mananalo ng 500,000 pesos sa semi-grand draw mula sa Yummy Beat Syrup, habang ang suking parmasya nito ay makakatanggap ng 10,000 pesos. At sa grand draw, 2 ang maidedeklarang milyonaryo dahil isa ang maswerteng mananalo ng tumataginting na 1 million pesos mula sa Power Cells Herbal Capsule at isa pang mananalo ng 1 million pesos mula sa Drive Max Plus Herbal Capsule. Makakatanggap din ng 20,000 pesos ang tindahan o parmasya kung saan nabili ang Brigada Health and Products ng 2 idedeklarang milyonaryo. Dito sa Milyong Saya sa Brigada, balik tiyaya, Year 2! See posters and print ads for more details. Promo period is from July 15 to December 23, 2022 per DOH FDA CDRR permit number 0762 series of 2022. Mahalagang paalala, ang produktong Power Cells, Drive Max, Yummy Beat, Hard Bull, Nutri-Cleanse, Maxan at Curamed ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa mga tatay, mga nanay, mga estudyante, mga working people, mga adolescent, mga kabatanunan, imong obligasyon ang imong lawas. No? Maton pa ni Brigada Hana Perez, ang imong kunong lawas is the temple of God. Busa ayaw pasipan ang imong lawas at timanani na mga kabrigada. Ari sa tama kabrigada sa mga comment. Ato mga viewers mga kabrigada diya sa 5244 atong pagtagad. Hello, Sir Carlo watching from Barangay Olimpog. Sir, nag-inusara lang man. Lagi ka karon, Sir Carlo. Kumbati gyapon, barog jensan gyapon, Sir Carlo. Alright. Salamat. Ito natin mga messages gikan sa Barangay Olimpog. Gikan ni Kagawad Chi Hinampas.
Panyagikan ni Eliza Mi Amor, kumbati Sir Carlo Duga-Duga. Diya pagikan sa 6005, Gudiim Brigada Carlo, sa Bula Mangod. Sa Bula Mangod, pamilya lang sa empleyado sa barangay ang nakadawat Sir Carlo. Kay gabi pa lang, gipasulod na nila ilang mga sakop dito na nangatulog. Aircon pa. Uy, sa man itabuha. Sa mga nagapila, wala gyud makasulod. Mga baga kay naong Sir Carlo. Di sila maluoy namo diri nga nagpila in town mi. O lagi kay 100 raman ang ilang tagaan. Kadto ra nakadawat og confirmation, no? Mga kabrigada. Pero dapat unta gipahibalo lang kadto ra gyud nakadawat og confirmation. Gipahibalo man pero dili tanan mga kabrigada. Gikan sa 5274, sir, ang ako nabantayan, no? Murag gihapon siya nahulog sa palakasay system. Kay naay mga empleyado nga dalo hakog sa cash assistance. Bisan dunay mga mas labing nang inanglan, sir. Unsaon man na wala gyapoy kaya ang mga pobre. Junjun ni Sir Carlo gikan sa barangay Sinawal. From 4805, Sir Carlo, hello, kabrigada, ang DSWD, Sir Carlo, mapasalamaton mi anang ilang gihatag nga cash assistance. Bisan naggubot na, nangayo og pasensya si Tulpo, nagbag-o sila og sistema. Karon ko nga gubot gihapon ang payout na ana sa katawhan ang problema. Di unta magkagubot para dali lang mahuman ba? Dapat dili gyud dali ra mahuman. Nga dapat dili magkagubot niya. Kani kuan po ni kana bang testing ni mga kabrigada sa liderato ni Secretary Tolfo. Mura ni siya og baptism of fire, no? Baptism of fire kay siyempre nasa lay plano, na kwarta, na pundo niya mo yun nga. Sige, hatag na mga kabrigada. Now, kanigong ing-ani nga sitwasyon mga kabrigada, no? Dapat planohon gyud ang paghatag, no? Wala gyud problema sa pagpanghatag, dapat plano lang mga kabrigada. I have witnessed na before leaders nga mo execute og mga project kinahanglan plano gyud mga kabrigada, no? Mao na nga dapat dili nila tiaw-tiawan kanang pagplano kay mo nanindot kayo ang pagplano. Kung gusto ka nga mo successful ang imong proyekto, ang imong project, kinahanglan plano gyud mga kabrigada, no? I have witnessed several leaders nga moingon mga kabrigada nga dapat planohon gyud kay para nga dali, para nga sayon, para nga convenient alang sa tanan mga kabrigada. Mao na nga dapat plano gyud. Secretary Erwin Tulfo murabag na ginamhinam nga ihatag na ni ngadto sa mga tao. So gihatag mga kabrigada not knowing nga ang mga tao mag-stampede gyud mga kabrigada basta dili in order ang sistema. Gikan sa 9165, nagatan-aw mi diri sa Lagaw round ball, Sir Carlo, makainumdo man sada taanang kapa og almamiko sa payout ha. Mayong adlaw, Sir Carlo. Bitaw. Basta payout sa kapa kanadto da kapa-kapa lagi. Basta payout may gala sa almamiko da. Disgrasya gyud mga kabrigada, no? Mao na ang kahimtang og sitwasyon. Busa mga kabrigada, usay manggod kini bitaw gikan ta sa pribado nga kumpanya o niya labi na sa media. Ako na ka-experience ang pugko ana mga kabrigada kaniadto kanang of course gikan ta sa media o niya mosulod ta og gobyerno mga kabrigada. Kaniadto panahon nga napag ka sa media, gusto ka nga dapat ing-ani. Dapat paspas, dapat sayon, dapat convenient. Unay gusto nato nga may tabo. Pero pag adto mahigal sa gobyerno, maka-appreciate ka nga, oy, di man daing ani kasayon, mga kabrigada. Labi kanang pagpanghatag og assistance, dili nga na kasayon. Ngano man, kanang paghatag ni mo kwarta, madto ka gobyerno kay mo ka nga tagay kog ingani. Dili man nga na kasayon. Muna nga, ang bureaucracy, makasabot ka sa bureaucracy kung naa ka dito sa sulod. Pero naa ka diri sa gawas, igora ka mag-contemplate unsaon di ay na. Igora ka mag-contemplate, nganong ingana man na siya, nganong langan man, nganong ingani man.
mga kabrigada, until makasulod ka dito sa bureaucracy, dili nimo ma-appreciate mga kabrigada kung unsa ang pamaagi, unsa ang proseso, no? So, mao na nga it is always easier said than done, no? It is always easier said than done. Pero mao na, dunay mga maayong laki diha mga kabrigada. Dunay mga maayong laki diha sa gobyerno nato, no? Pero dapat ilang tan-awon nga needed kayo, importante kayo ang pagplano. Ang pagplastar yun, ang paghanay, mga kabrigada. No? Pero doon na po uban, wala gyud plano. Doon na uban, mga kabrigada, bahalag latiguhon pa nimo dinhi sa programa Encuentro at maobserbahan nga, wa gyud plano, mga kabrigada. For example, kaning naitabo, mga kabrigada, bitaw nga kahintang sa atong mga backyard hog raiser. Kaning mga namuhi na itong baboy. Kaning mga tawhan na mga kabrigada, for so long a time, namuhi na ning baboy, diha na sila nakapahuman og mga mga estudyante nila. Ang uban nila mga kabrigada, nakapa-nurse na. Ang uban nila, Brigadang Roland, nakapagraduar na og mga mascom, ng mga estudyante. Ang uban nila, nakapa-engineer na gani. Nga naman, kay maura ni gisaligan, mga kabrigada, kining pagpamuhi og baboy. In fact, mga kabrigada, kanang mga namuhig baboy, sa panahon gani nga mubuntis na ang ilang mga anay, wala na. Daghan na kayong mga Turko nga muduol kay gusto magpahulam og kwarta. Wa pa na tao, wa pa na nahimong baktin. Nimburos lang. Mga 2-3 kabuwan nga pagburos, mga kabrigada, daghan ay Turko kay maton pa sa mga magbuhig baboy. Sir, assurance naman nina mo, sir, nga makabayad gyud mi sa among utang. Mao na nga ang uban, labi na kantong nagpa-eskwela og mga kabataan, kanang baboy ila ng kapital. Assurance na nila nga makabayad silang tuition ngadto sa eskwelahan, mga kabrigada. Karon kay naigo man ning strike, panalitan kadtong dito sa San Lorenzo, sa Apupong. Tanaw atong nahitabo dito, mga kabrigada. Gitagaan, mga kabrigada, sila og assistance sa Sukospa. Pero gitagaan pa gyud sila sa Sukospa og piso. Pero haiman, mga kabrigada, ang ayuda gikan sa city government. Sa uban nga may LGUs, lahi pod ang ilang dito, ang ilang best practice, mga kabrigada. Sa uban nga may LGUs. Nga naman, tod kay kung dunay atake sa kanini ang ESF, labi na dito sa Misamis Oriental. Dito sa Bukid, mga kabrigada, sa Inita ug sa Mantikaw, sa Misamis Oriental, ning atake dito ang ESF, mga kabrigada. So, siyempre, ang provincial veterinary, matarantag yun, mga kabrigada. So, 500 meters, mga kabrigada, gikordon. Dayon. Kantong tanan, mga kabrigada, nga mga baboy dito, gipang kal yun. Pero, ang Department of Agriculture, mihatag yun og ayuda. Walay sukos pa dito nga mihatag, mga kabrigada. Ang DA, mo hatag. Gitagaan sila og tag 5,000 para sa mga anay, pero gitagaan po 1,000 para sa mga baktin. Gamay ra tuod. Pero ang provincial government, mga kabrigada, provincial government, nihatag pod og parehas nga amount ngadto sa matag mga magbababoy nga gipang-embarguhan og baboy. Nihatag sila 5,000. Nihatag pod sila og 1,000 para sa mga baktin. Pero ang mga munisipyo, mga kabrigada, mao gihapon ang munisipyo nihatag 5,000, nihatag pod og 1,000. Sa ato pa, ang usa ka na biktima, mga kabrigada, sa ASF, kantong ipangkaling, negative o dili negative, mga kabrigada, siya nakadawat og 15,000 sa matag anay, nakadawat og 3,000 sa matag baktin. Mga kabrigada, krisis man na. Kanang naitabo, labi na kung ang imong baboy positive yun. Dako kay nang dimurahi sa panginabuhi. Much more, katong na biktima, katong 500, kay apilon man gyud to, mga kabrigada. Apilon man gyud to. Disaster gyapon to, mga kabrigada. No? Katong mga babuya, kung nabaligya pa to, kwarta na to, mga kabrigada. Pero
Karon kay naapil man, nadimurahi man. So dapat mga kabrigada, disaster man mubarog ang atong disaster. Mubarog mga kabrigada ang ato ang LGU. Pero sabi ilang kabisihan, City Agriculture, disaster office. Ang City Vet, mga kabrigada, hangtod karon nagpabiling gyapong buta, nagpabiling gyapong bungol. Kinsa man di ay mutabang, kinsa man mutubag. Kinsa man mo ayuda. Aning atong mga kaigsuunan nga nabiktima hangtod karon. Sa gipahigayon nga committee hearing ngadto nakalabay semana, mga kabrigada. To adito sila si Attorney Can Balyeque. Igo lang silang naminaw, mga kabrigada, sa testimonya ngadto mananag-iyang baboy hangtod karon nagkamalisod. Mga kabrigada, kinahanglan nga mobangon ang panginabuhi nila. Kadto mga tagaligaya, negative man to. Pero gipangkal naman, na dimurahi naman. Usaw man nila mga kabrigada nga makabalik sila pamuhi, mangutang sila. Nagtuo mo nga dunay magpautang nila karon para makapalit sila baktin. Pila pa kabulan ang ilang pag-raise sa baktin. Kung nga dapat dunay compensation, mga kabrigada. Ang atong mga local chief executive, ang atong mga legislator, dapat they have one thing in mind. Nga kantong mga nadimurahi, nga mga baboy, kay panginabuhi man dapat it has to be reasonably recompensed, bayaran, mga kabrigada, kay panginabuhi na. Duga mas gutanan sa pagbalik sa Kwento. Dunay grape seed extract, dako kay tabang para pagpalig-on sa tuwang immune system ang Maxan capsule. Kabrigada, walang atrasan. O niya, again, belated happy birthday kang Elizabeth Calumba Fabiliar, mga kabrigada. Madam Elizabeth, o kagawad chi hinampas, ay mo kalimot Maxan Coffee, 8-in-1. Herbally blended coffee, dunay sangkap, mga kabrigada, nga minerals. Kini atong lawas, kinahanglan ni og minerals, mga kabrigada. Dunay malunggay extract, malunggay leaves, barley powder, grape seed extract, energy booster ni, mga kaigsuunan. Antioxidant pagyod, makaparegulate pa sa cholesterol level sa ato ang kalawasan. Makapa-improve sa body digestive system. Strengthen sa immune system. Mao na nga kini, dili lang ni basta nga kape. Dili lang ni ordinary nga kape. Ngano man, may kape ka na, may vitamins ka pa. May kape ka na, may gamot ka pa. Usa, mga kabrigada, Maxan Coffee, Max Healthy, Max Sarap, all the time. Di ta maglangan, mga kabrigada, di apay lain. Atong giandam diya kaninyo. Giandam na, gipreparahan na. Mga kabrigada sa LGU Alabel. May buntag sa mga taga-Alabel. Ilan ni Laika Dapsert, taga-Alegria, Alabel. Gipreparahan na ang inyong lugar diya sa LGU Alabel. Kanang drainage sa master plan, mga kabrigada, parang aron nga makuha na to, makontain na ka ng pagbaha, mga kabrigada, diya sa inyong lungsod. Kay luoy na kayo mo diya ba? Alabel, mga kabrigada, na kuhan, natabunan na sa tubig. Ana pa sa planning stage diay. Naapa sa planning stage sa mga proyekto nga gilaumang nga masugdan sa sunod tuig pa. So paabot sa mo diya, inig ulan, antusa lang sa ninyo ng baha diha sa Alabel. Solusyon kini, matod pa, sa grabe nga pagbaha, nga masinatian sa mga residente sa Higayon, nga dunay kusog nga pagbundak sa uwan. Atong dawaton ang kumpletong detalye pinagi sa balita, report gikan ni Kabrigadang J. Marca Canlas. Brigada J. Marca, ibrigada mo! Smile Alabel.
Apan di nakangisi ang mga residenteng apektado sa pagragasa sa tubig baha sa higayong dunay kusog nga pag-uwan sa maong munisipalidad. Sa panahong mudagom na gani, kabalaka ang hatod niini sa mga residente. Problema na karon sa mga residente sa Alabel ang mga sunod-sunod nga nasiniti ang pagbaha. Ilabi na ang apektadong barangay sama sa poblasyon, Ladol ug Datal Angas. Hangyo sa mga residente ang insaktong pag-aksyon aron maremedyuhan ang pagbaha. Sa gihimong assessment, migula ang mga nagkalain-laing hinungdan nganong dunay pagbaha. Una, ubos nga level sa mga residential area, presensya sa mga prone farms nga nakababag sa agianan sa mga tubig. Ingon man ang halos saging na lamang daw ang tanom sa kabukiran nga dili igong makapugong sa baha. Apan ang Municipal Planning and Development Office kon MPDO sa Alabel, nagmugna na og Infra Master Drainage Plan. CRS mag-formulate ni o master drainage plan including ni no kay dili man ang kinahanglan mag-design ta og kanal kundi unahon yun unsay root cause sa problema. Last week na nag-initial discussion nami sa among gi-hire nga consultant to come out with that master drainage plan. Ang ilang una gi-presentar kini. So, nanatoy mga scheduling na maghihimo, nanatoy initial nga work at UR, terms of reference. Kapin 8 milyones ka pesos ang igahing pondo sa maong proyekto. Apan ang nahisgutang pondo, pangitaunon pa. So, naay mga estimated, mga sa dire lang, sa water set plan lang, mga mo amount na og mga 5.5 million plus sa design sa drainage, more or less, sa mga 2.5 million. So, we need mga at least siguro mga 8 million, no? For the plan lang, no? Design, no? Wala pa na ingong construction. Tuban manggo, di na ito kalikayan ng atong mga leaders. Ang nasa ilang ulo, murag diretso bitaw dayon nga, maghimot ang bangag, kanal. Dili man na siya mo direct nga solusyon to the flooding. Muagi kita dire sa root cause sa problema. Dili usab dali ang mamahimong konstruksyon, gumikan kay daghan ang angay ikonsidera. Usa na dinhi ang mga pribadong luna nga maigo sa maong proyekto. Ako nga problem ana niya is dili man ta kasulod og private property nga atong gamiton for that purpose kung walay just compensation which ang munisipyo walay pondo parte ana. So again, another bottleneck na po na siya in the future kung mahuman ang among master drainage plan. So dako gining pondo ang kinahanglan kay aside sa mag-construct ang kanal, mamalit po ta og area section nga agian sa kanal. Kapin 8 ka bulan ang igahin sa pagtuon og pagplano sa giingong proyekto. Mao nga dili pa kini masugdan karong tuiga. Most likely, ang planning period ani niya based dito sa gipresent sa mo ang top nga consultant, mo take na siya o more or less mga naa sa mga 8 months. Kay sa planning pa lang na siya kay kinahanglan maguni siya gud og in-depth investigation. No, investigation kay ngano man kwao na to ang iyang soil capability, suitability, hydrologic study, no, daghan himon nga study. So naitabo, nag-implement lang, pagustuhan lang ang aplikante nga sa kataas imo ang ground floor level. So it so happen nga nagka-develop na nahimo nagkarsada, so manotice nimo ang tanang balay diri sa poblasyon ubos again sa karsada. Apan lahi ang nakit-ang hinungdan ni Provincial Engineer Jerry Belbidir sa pagkalangay sa maong plano. Gitumbok niya ang kawalay pagtagad ni ini gikan sa labaw sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRRMO. I told Rini Punsalan already na if ever the municipality has not take initiative of doing these things, dapat there is somebody who will take the lead. And precisely, Mr. Punsalan should have done this long time ago. No, I don't want to say na it's not making any move. I don't know how far. No, but one thing is na dapat makikita ng tao na itong mga problema na ito dapat matugunan na ng appropriate solutions by providing these drainage structures. Wala na mihatag og pamahayag si Rene Punzalan, ang action officer sa PDRRMO kalabot sa maong issue. Giplanuhan ang Drainage Master Plan kauban ang mga ahensya sa Menro, DPWH, Office of the Municipal Agriculture ug Municipal Engineering Office ug ginalaumang masugdan sa sunod nga tuig.
J. Marcanlas, Brigada News. Salamat Brigada Jmar Kakanla sa imong report na follow-up ni mga kabrigada may kalabitan na sa problema sa pagbaha diha sa lungsod sa Alabel. Ako nang gingon mga kabrigada kaniadto, ang problema sa Alabel naa sa Alabel. Ang solusyon mga kabrigada naara pod diha sa Alabel. Pero ang pagpangita mga kabrigada og solusyon dili ni mga kabrigada singular, no? Kundi pluralistic ni nga pagtan-aw mga kabrigada sa usa ka problema. Ala sa inyong mga komentaryo o gustong ipaabot dire text mga kabrigada atong brigada hotline na number 0930-764-0675 mga kabrigada. Mao na ang atong text line aron nga kamo makapadangat sa inyong buot ipadangat og mga komentaryo gunahuna diri sa atong program. Now, matod pa ni Engineer Falcon, ang atong municipal engineer diha mga kabrigada sa Alabel, nga karon it will take them 8 months for planning. Mga kabrigada, 8 months of planning. Now, wala gid tingali nila nakita ni mga kabrigada kaniadto. So, kung kini nga problema, kung kini nga disaster, mga kabrigada, wala nila nakita kaniadto. Wala nakita sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Wala nakita mga kabrigada sa kaniniang mayor diya sa lungsod sa Alabel. Wala po nakita mga kabrigada sa Municipal Engineer. Wala po nakita sa Municipal Planning and Development Office. Kani nga problema. So, sa may atong i-mitigate kung palitan dili nato ni makita. Karon kay naa naman mga kabrigada ang baha, no? Naa naman diha karon ang baha. It is never too late for us to make a project. Kay kani dili naman ni mitigation. Kay kanang mitigation mga kabrigada, mao na ang pagsulbad sa problema bisan og wala pa siya mahitabo. That is mitigation. Kani karon, mura na ning bahog nga reaction. Ngano man, kay naa na ang problema. Nagsige nagbaha diha sa Alabel. Magbundak mga kabrigada sa ulan. Labi na og kusog kayo, kanang ladol, kanang anggas, og unsa parang uban nga mga barangay diha. Sigurado gid na mga kabrigada nga motaas gyud ang level sa tubig baha. So, dili na ni mitigation reaction na ni mga kabrigada. So kaning plano nila sa Municipal Planning and Development Office, kaning plano sa Municipal Engineering Office, plano nila ni Mayor, plano mga kabrigada sa Municipal Disaster, reaction na ni mga kabrigada. Dili na ni mitigation. So kay reaction naman ni mga kabrigada, dapat mangayo na silang tabang pod sa ato ang provincial government, no? Mangayon na silang tabang mga kabrigada kay ang provincial capital na diha sa Alabel. Sa provincial capital, sila mga kabrigada, si kanhi gobernador Sulon, ngawa tingali makabantay may gala kaniadto, karon nakabantay na kay baha naman ang Alabel, klaro man kayo, tataw man kayo kay ang provincial government naman sa Alabel. So, nagkinahanglan na ni mga kabrigada og collective reaction, collective process of trying to solve the problem. So, dapat mag-merge na ang mga susama nga mga opisina sa lungsod o sa probinsya. Panalitan, unsa may susama nga opisina, ang municipal disaster, naapod tayo provincial disaster, dapat mag-merge sila. Municipal Planning and Development Office, sa province sa apoy Provincial Planning and Development Office, mag-merge sila. Municipal Engineering, napoy Provincial Engineering, mag-merge sila. Na ang mayor, napo ang gobernador, dapat mag-merge sila. So, usa na ni mga kabrigada ka collective action, not only limited sa LGU sa Alabel, kundi apil na ani ang provincial government. So karon, kanang ilang drainage sa master plan, nga ilang buhaton og ilang plano, giplano, unya
Ilang bana-bana, moabot pa mga kabrigada og 8 months in the planning. Tungod kay napay mga testing, mga soil integrity, o guban pa ng mga testing mga kabrigada, ilang subayon. No. O niya, karon pabilin gyapon sila nga mibarog mga kabrigada nga dili ang LGU makasulod sa usa ka pribado nga luna sa yuta. Mga kabrigada, sakto man na, pero kung doon ay just compensation. Pero kaning mga waterways, mga kabrigada nga nababagan, no? Natural waterways. Kanang nababag diya, mga kabrigada, kanang nababag diya sa waterways, that is already considered kanang na-term na mga kabrigada, nuisance. That is considered nuisance. Nga naman, hinumduman na to, of course, ang atong mga opisyalis da sa Alabel o sa lalawigan, hinumduman na to nga kanang waterways, kanang waterways, no? Kanang river, that is beyond the commerce of men. Dapat walay mga illegal structure nga nabutang diha. Kay kung doon na illegal structure, that is already considered nuisance. Ultimo, ang barangay mahigala maka-order nga kana i-demolish. Nga naman, nuisance na. Muna matingala ta, makurat ta mga kabrigada. Nganong kaning mga waterways, natural waterways, nganong kini na panag-iya og pribado nga tao. Because in the first place, mga kabrigada, walay makapanag-iya ni ana, kay ang tag-iya ana mao ang estado, ang gobyerno may tag-iya ana, ang katawhan may tag-iya ana. Mao na hinungdan kay ilamang gitugutan, ambot o nganong natugutan, nganong natituluhan kanang mga yuta, mga kabrigada, sa mga pribado nga mga tao nga dapat walay makapatituluhan na. Therefore, questionably, ang title nga naa diha, dapat dunay reversion. Dunay reversion case nga ipasaka, mga kabrigada. It's not enough nga mo ingunta kanang maong property gipanag-iyang pribado. It's not enough. Never enough. Ato nang tiwason, mga kabrigada, pag-isgot sa pagbalik sa Encuentro. Programa ang Encuentro, mga kabrigada. Ayaw kalimot National Heroes Day karong adlaw. No? Ayaw yun ninyog kalimti nga kita isip henerasyon sa mga tabunong Pilipino nga nakabato na og kagawasan. Ayaw niyo kalimti ang hago, ang sakripisyo sa atong maigsuon nga mga Pilipino sa mga nanglabay gatusan ka mga katuigan. No? Let us always remember that we have a responsibility to remember our history. No? Kita mga Pilipino, mga kabrigada, dapat di ta malimot sa kasaysayan. Bisan pa man, mga kabrigada, kung kita na busy na sa atong mga cellphone, nga inikabuntag nato, pagmata, cellphone dayon, pagani makaampo, pagay nakapray, pa nakapasalamat mga higala, sa bagong adlaw maghihatag sa Ginoo, pag mata, cellphone dayon o tingkay dayon, scroll dayon mga kabrigada, unya wala na, tibok adlaw na dayon, basta kay karon holiday, basta kay naran ni sa balay lagi, magsigir nag-scroll sa cellphone, masuko basta walay load, masuko basta walay data, unya masuko mga kabrigada kung walay signal, no? Mao na ang atong trend karon, mga kabrigada. Pero di tangay nga malimot na kita isip mga tabunong Pilipino. Asa man tagikan? Mao ginay butang sa atong una-una, mga kabrigada. Asa man tagikan? Unsa may atong kasaysayan? Unsay atong ugat mga kabrigada isip mga Pilipino? And then from there, makapangutan na rin ta, mga kabrigada, asa man ta mo paingon. No? Karon kung ato lang taon na atong katilingban, mga kabrigada, puno sa kalisdanan, puno sa problema. Right, left and right, mga kabrigada, arang daghana nato og problema. Wa pa gyud ta maka-liberate. Wa pa ta mahimong gawas nun sa mga problema, mga kabrigada. Naa pagyapon ang ekonomikanon nga problema.
Ang ato makatawhan, bagang duot sa ato makatawhan, nagpuyo pagyapon sa lisod nga kahimtang. No? Nagpuyo pagyapon mga kabrigada sa pag-atubang sa grabe nga kapobrehon. 85 to 90% sa ato mga kaigsunan nga mga Pilipino, mga kaigsunan, mga kabus. No? Pila ra may mga dato sa atong nasod, mga kabrigada, only 1% considered super rich. Kanang mga Ayala, mga Rason, mga Manny Villar, mga Henry C. These are a couple of elite people, top 40 nga mga super elite, mga super billionaires, mga kabrigada, composes only of 1% of our population. We are 110 million people in our country. There are only 1% kadtong mga super elite. 9% mga kabrigada kadtong mga dato gihapon. Dato gihapon pero dili mga super elite. Whereas 85 to 90% sa atong mga kaigsuonan mga Pilipino. Ingani mga kabrigada ang kalisod nga atong giatubang. Mao na nga daghay mga estudyante maning kamot og may makagraduate gyud, makahuman gyud. Kaya para makapangitag trabaho. Ang problema ay kagraduate po mga kabrigada, wa po'y trabaho nga makita. No? Wa'y trabaho nga kasudlan. Wa'y trabaho, there are no available jobs. Kung naman gani, trabaho mga kaigsuonan nga available, ang problema na po ang pag-match. No? Kaya dili balanse mga kabrigada, ang abilidad sa mga estudyante nga mga migraduate sa necessary requirement sa usa ka available nga posisyon. So dunay mismatch mga kabrigada nga nahitabo. No? Mao na nga ngato mga estudyante mga kabrigada, they will not take it easy for them. Kanang upat ka tuig sa kolehiyo, mga kabrigada, make it very meaningful. No? Nga kanang muganar og maayo ang imong kahibalo ug ang imong kaalam aron nga makasugakod ka kay human nimong eskwela, ang imong maginikanan, maglaom na nga ikaw makapangita og maayong trabaho. No? Unya ikaw makatabang ka sa imong pamilya. Kung na kay manghod nga nag-eskwela, at least man lang maka-assist lang pug ka, no? So, ang cycle mga kabrigada ingon ni ana, no? So, ingan ang sitwasyon, ingan ang kalisod. So, ladies and gentlemen, ang ato mga kabatanunan, let us not approach the future easy. No? Kaya dili gyud ingana kasayon, mga kabrigadang kinabuhi. Life is not easy. It is always hard, mga kabrigada. And it is getting harder every day. Kanawit ang estudyante, mga kabrigada, maski gani ka ng mga trabahante, brigadang Roland, kanang mga trabahante gani, usahay gani, mawad anong pamasahe. Labi na karon nga tag 18 na. Ang first 4 kilometers mga kabrigada. Ang ubang mga trabahante, mga kabrigada, gumikan kaya gipot kayo, manglakaw na lang. Labi pag dool-dool sa trabahoan, mga 5 kilometers, manglakaw na lang na, sayo sa buntag. Ano man, nagtipid sa pamasahe. Hasta po na itong mga estudyante, labi nagdugay kayo maabot, mga kabrigadang allowance ni Papa, allowance ni Mama. No? Magtipid, aron lang yun nga makahuman og eskwela. Kung mukaon og pamahaw, kaon lang mga kabrigada og duha ka tinapay. O inom og dagang tubig. Pag paniud to, mga kabrigada, mao gyapon tinapay lang gyapon, inom og dagang tubig. I mean, these are realities in life, ladies and gentlemen. Mga kaigsuunan, pero dili ta dapat dili ta dapat mga kabrigada lenient, no? Dili ta dapat magkumpiyansa. Dapat we have to survive. We need to survive as a people and as a country. No? So dinhi mga kabrigada, ari na punta sa ato ang segment sa Kalabasa Award. Mga kabrigada, kay dapat karon watag yapon taga Kalabasa Award.
kabrigadang Rulan, kabrigadang Joy, bisan og Heroes Day. Nganuman kay para nga madasig ang ato gihapong mga kaigsuonan. Labi na nga itong mga trabante sa gobyerno, mga kabrigada. So, ladies and gentlemen, ano ang atong Kalabasa Award? Tungod sa kakulang o engagement, tungod sa kakulang o attention, tungod sa kakulang o financial assistance, niyadtong mga nabiktima sa ESF, kadtong mga magbababoy, katong mga backyard hog racers, nga karon wala gihapon matagai og financial assistance sa syudad sa Jensan. Mga kabrigada, ato na pongatagan og laing Kalabasa Award. Mga kabrigada, ang buhatan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga wala gyud mga kabrigada maka-assist. Tagaan po na itong Kalabasa Award, mga kabrigada, ang City Agriculture Office. Tagaan po na itong Kalabasa Award, ang City Veterinary Office. Tagaan po na itong Kalabasa Award, ang Office of the Mayor. Tungod kay hangtod karon, wala gyapoy pronouncement, naabay madawat, naabay ihatag, o wala na lang yun. Mga kabrigada, ihatag ngadto sa atong mga kaigsuunan, kangkan sa mga baboy, gipang embargo, mga kabrigada, o gipang kaling, gipang patay, ang ilang mga kahayupan. Mao na nga atong mga Kalabasa Awardee karong adlaw. Lain na ito Tagalog Kalabasa Award, mga kabrigada, kinibitang walay klaro nga pagdeterminar ni anang mga punong, kanang mga farm, prawn farm, diya sa lungsod sa Alabel. Kanang way klaro nga pagdeterminar kung kanang mao mga propiedad, mga kabrigada, iya ba na sa gobyerno og dili? Ha? Tungod kay matod pa sa provincial engineer, sila mga kabrigada si Engineer Bilbider, nagaingon nga kanang ilang mga pribado nga mga luna sa yuta, dili gyud na angay nga mapanag-iya sa mga pribadong tao. Tungod kay natural waterways na mga kabrigada. Wa pa mataw ang nanag-iya nga ng mga punong kana giagian nagtubig sukad pa kaniadto. So dapat kay kana siya natural waterways man, dapat i-preserve na siya nga natural waterways. Di na angay nga mapanag-iyang pribado nga tao. Masukuan na ang DNR. Ha? Kay natural waterways na inyong ibabagan. And therefore, kay natural waterways man, dapat walay makapanag-iyan ni ana, mga kabrigada. So, atong tawgon ang atensyon ni Gobernador Roel Pacquiao. Atong tawgon ang atensyon, mga kabrigada, ni Vice Governor Solon. O sa atong kongresista, mga kabrigada, no? O ang tanan nga mga stakeholders nga dapat mag-converge mong tanan aron nga tukion ang ugat hinungdan sa maong problema. Mga kabrigada, wartay oras sa atong nag-uban sa atong programa ang Encuentro, atong kanato sa mentiwa sa Maxan Capsule o sa Maxan Coffee. Batasana kanunay ang paggamit sa duha ka mga produktong importante kayo para sa tibok pamilya. Ang Maxan Capsule para kang tatay, para kang nanay, ug para sa mga adolescent na nagtrabaho na, alang sa mga batanon nga nagtrabaho na, Maxan Capsule may para kaninyo. And of course, Maxan Coffee Pod. Anytime of the day, gika sa buntag, payon ka matulog. Maxan Coffee. Mga kabrigada, muhatag og dugang suplemento ginarhiya ang Maxan Capsule ug ang Maxan Coffee. O niya, pwede mi ninyong masundan sa atong Facebook account.
sa www.facebook.com/encuentro. Ug dili ba ka sa atong YouTube, mga kabrigada, i-search lang ang among official channel nga Brigada News TV official channel. Palihog og like, palihog og share, palihog og comment, og labaw sa tanan, palihog og subscribe, mga kabrigada. By the way, salamat mga kabrigada sa 800,000 nga followers, mga kabrigada, sa atong Brigada News TV. 800,000 followers sa Brigada News TV. Salamat kayo, mga kabrigada, sa inyong pagsuporta kanamo din sa atong nagkadaiyang nga mga platform, either Facebook o sa atong YouTube, mga kabrigada. Thank you so much. Utang buot na namo diha kaninyo. Ako si Kabrigada Carlo Guzman Dugaduga. I am also aiming for a better life, for a better country, for a better developed country. Para sa limpyo, matarong, o dili kurakot nga panggoberno, suportahay og tan-awa kanunay ang programang Encuentro.